Sa nakaraang video, nakita nga natin ang simula ng pagsikat ni Sojun, kung saan umabot na sa 200,000 mahigit ang YouTube subscribers ng channel nito. Maging sa balita ay ipinakita nga rin ito. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong mga nanood ng mga nauna nating episode. Lalong-lalo na sa ating mga Senpay tier members. Maraming salamat sa solid nyong suporta. Balik sa kwento, ipinakita ang isang malaking teddy bear sa box. Napatanong naman ng ama ni Sojun kung normal lang ba talaga raw iyon na teddy bear. Sagot naman ng kaibigan nito, ay oo daw, normal teddy bear lang iyon. Masaya namang kinikwento ni Kim Hee-sang, na habang pinapanood raw nito ang video ni Sojun, ay medyo nakita niya ang two-headed troll sa likod ng upuan. Ikinagulat naman iyon ng daddy ni Sojun. Two-headed what? Tanong niya, sa isang video para sa mga bata. Sabay bitaw sa teddy bear. Agad naman in-explain ng kanyang kaibigan, na ang two-headed troll raw ay nasa baby food version. Habang sinisearch ng ama ng bida ang video na yon, paulit-ulit nitong sinasabing baby food. Samantala karga naman si Sojun ng kaibigan ng kanyang daddy. Sojun. Tawag ni Kim Hee-sang sa pangalan nito, ngunit hindi ito pinansin ng bida. Tila hindi nga nagustuhan ng bida ang binigay sa kanya na teddy bear. Napatanong naman si Kim Hee-sang, kung na-disappoint ba raw si Sojun sa dinala nito, dahil parang isang normal lang ito na doll. Nagtampo nga ang kaibigan ng daddy niya sa kanya. Nako, Sojun, disappointed ako sa iyo. Saad nito sa bida, hindi mo ba masyadong minamaliit ang tito mo? Tanong niya. At dito nga, ay unti-unti na niyang pinapakita kay Sojun, kung anong meron sa teddy bear. Binuksan niya ang zipper nito. Nagulat naman ang bida sa kanyang nakita at tila alam niya ano ang nasa loob nito. Matapos ngang buksan ni Kim Hee-sang ang zipper ng manika, ay agad niyang pinakita kay Sojun ang isang doppelganger ng bear. Hindi naman maipaliwanag ang naging reaksyon ng bida dito. Manghang-mangha siya doon. Isa daw itong bear na mayroong twist, kaya naman sa isip niya, amazing raw talaga ang uncle niya na ito. Pero sabi nito sa kanya, sikreto lang daw nila yon. Promise. Saad pa nito, sumang-ayon naman si Sojun. Dahil nga doon sa ipinakita niya, ay nagustuhan na din nito ang teddy bear. Tila hindi pa din nga nakaka-move on ang daddy ni Sojun, sa sinabi ng kaibigan nito. Tinanong niya nga kay Kim Hee-sang, kung saan raw eksakto yung two-headed kung ano man daw iyon sa may video. Sagot naman ng kaibigan nito na may halong pabiro, dito. Hindi mo man lang makita, pahabol pa niya. Lumipat naman ang eksena, kung saan nag-uusap-usap ang mga mommies. Wika ng isa, ano ang ibig mong sabihin? Isang baby formula commercial. Ito ay ang mga kaibigan ng ina ng ating bida. Dapat raw alisin nila ang mga formula ng baby na may masamang reputasyon sa mga mommies. Dagdag ng mommy ni Mina, si Sojun daw ay may image na ina-uphold. Pinaliwanag naman ng mommy ni Sojun sa kanila, na hindi raw nito sinasabing gagawin nila ang commercial. Tanong pa nito sa mga kasama niya, ano ba raw ang pinag-uusapan nila? Gayunpaman, excited na excited parent ang mga ito. Sabi ni Minjo na perfect time ito. Kailangan din daw nilang kumita ng malaki at ibigay ang lahat kay Sojun. Alisin daw ang mga kumpanyang may masamang imahe. Saad ng isa, so finilter nila ang listahan na meron sila. Natawa lamang sa kanila ang mommy ni Sojun. Ang anak raw niya, ay gusto ang elephant baby formula. Sinubukan na daw nila lahat ng baby formula na inirecommend sa kanila ng mga mommy sa vlogs. Pero mas gusto daw talaga nito ang formula na elephant. Sumang-ayon naman si Minjo, sapagkat maging si Mina din daw ay gusto ang elephant. Nag-agree rin ang isa pang mommy. Gustong-gusto rin daw ito ng kanyang twins. Sulit para sa presyo. At isa pa, organic ito. Napaisip naman ang ina ni Ji Yoon. Siguro raw ay dapat niya na ding subukan ang elephant. Habang ang dalawang mommy sa kanyang likuran ay masayang-masaya, dahil tila ume-epek na ang pag-a-advertise nila. Iba raw ang convincing powers din ni Sojun. Sa ganong estado, hindi raw kaya ma-sold out ang elephant formula, dahil kay Sojun. Nag-agree naman sila. So napaisip tuloy ang mommy ng bida, kung dapat daw bang makipag-collab sila sa elephant brand. Oo, sagot ng mga kaibigan nito. Tanungin rin daw nito ang asawa niya. Ilang oras ang lumipas, pagka-uwi ng daddy ng bida, sinabi ng kanyang asawa, ang napag-usapan nilang magkakaibigan, patungkol sa isang baby formula commercial. Nag-thumbs up naman ito at sinabing napakagandang ideya raw nun.
Sumunod na araw, 18 minuto pasado alas 10 na ng gabi at sinabi ng ina ng bida na late na raw ang kanyang asawa. Habang kitang-kitang antok na si Sojun at mapundi na nga ang cute nitong mga mata. Bigla namang tumunog ang kanilang door. Kaya na-realize ni Sojun na nakauwi na ang ama nito. Sobrang saya nitong pumasok sa kanilang bahay, at ang bungad niya, nakuha niya raw ang contract. Medyo nainis naman ang asawa niya, kasi patulag na raw si Sojun. Parang lasing naman itong ni-request, naikis siya ng kanyang anak. At parang di naman ito in the mood for that. Pinigilan ito ng kanyang asawa at sinabing, maligo muna raw ito. Amoy alcohol raw siya. Yumokay naman ito at nag-sorry. Hindi naman daw siya lasing. Bago sila matulog, iipinakita ng ama ng bida ang kontrata. In-explain niya, na ang shooting daw ay aabot ng 30 minutes, habang kumakain ang anak nilang si Sojun. Kung kakailanganin pa raw nila, ng extra footage. Sinabi ng kumpanya na mag-shoot na lang sila ng extra sa susunod na araw. Dagdag niya, lahat raw ng additional filming, ay mangyayari, matapos kumain ng bida. Medyo worried naman ang asawa nito, at tinanong, posible raw kaya na matapos ang shooting sa loob lamang ng 30 minutes. Sagot naman nitong, kaya raw sabi nila, as long as magmukhang para YouTube videos lang nila ang commercial. Sila na rin daw ang mag-e-edit at maglalagay ng subtitles. Una raw itong i-release sa mga website gaya ng YouTube, sunod na ipapalabas sa TV commercials. Magra-run daw ang ads sa loob ng 3 buwan. Natuwa naman ang asawa nito sa balitang iyon. Sabay tanong, ano raw ang sabi ng kaibigan niyang lawyer? Inalala nito ang naging pag-uusap nila, at dito Nerville, na ang lawyer pala ang dahilan kung bakit amoy alak ito. Matapos suriin ang kontrata, wala naman daw hidden clauses at okay naman daw. Ang hidden clause, ay mga bagay sa loob ng kontrata, na magre-require sa'yo na gumawa ng mga bagay, na hindi mo inaasahan. Napaisip ang nanay nito at sinabing, dapat na raw ba nilang gawin ang advertisement na ito? Sagot ng ama na Sojun, na yes, sabay ngiti. Pinansin naman nila ang kanilang anak, na tumatango rin. Tila signal nitong, agree din siya. Natawa naman sila, dahil approved din ito sa kanilang anak. Nagbuhos ng paint ang ina nito, kaya napatanong ang asawa niya, para saan daw iyon. Dinip nito ang thumb ni Sojun at sinabing, dahil commercial ito ng kanilang anak, dapat daw ay pumirma rin ito. Wait lang daw, pahabol ng daddy. Pipicture niya ang moment na ito, alaala ng una nilang kontrata. Masayang-masaya naman sila, habang nilagay na nga nila ang marka ng thumb ng bida, simbolo ng kanyang pirma. Sabay family picture, kasama ang kontrata. Bigla namang napaisip ang ating bida, habang nakatingin ito sa marka sa kanyang kamay. Nasabi nitong, mawawala rin daw ang paint dito bukas. So bigla niyang naalala, ang abilities niya. Makikitang muli ang library, sa memory nito. Napaisip siya, kung alin ba raw ang dapat niyang dalhin sa shooting nila. Napagod naman ito kakahanap, pero wala raw siyang makitang ability, na aangkop at makakatulong sa sitwasyon. Gig-give up na sana ito, pero hindi raw pwede. Ngayon kasi, kailangan niya ng ability na gagana sa mga matatanda. Adults na naghahanap ng bibilhin. Bigla naman itong may napansin sa shelf. Kinuha nito ang libro at napatawa. Hindi niya raw napansin ang librong yun, this whole time. Fast forward sa shooting day, busy ang mga crew for setup. Nagpakilala si Choi Hyan-ji, ang head ng elephant planning team sa pamilya ng bida. Sinabi nitong, itutour niya sila sa studio. Na-amaze naman sila, dahil gayang gaya raw nito ang itsura ng bahay nila. Sabi naman ni Hyan-ji, sinadya raw nila iyon na i-decorate similarly. Nailid niya naman sila sa waiting room. Sinabi nitong, doon daw sila magstay. At sana ay makapag-rest sila ng komportable roon. Natuwa sila rito, habang si Hyan-ki ay iniwan na sila. Ibinili nitong, pwede naman silang mag-ikot-ikot sa studio kung gusto nila. Sa loob, sinabi ng daddy ng bida na, hindi niya inasahang, ganito ang preparation ng team para sa kanila. Distracted naman ang asawa nito, sa mga cute dolls na naka-display doon. Napaisip naman sila, kung magugustuhan ito ni Sojun. Hinawakan niya ito, pero sa isip niya, the best pa din ang ibinigay ng uncle niya sa kanya. Tila malalim naman ang iniisip ng ating bida. Nakahawak ito sa kanyang tiyan, at makikitang may umiilaw na simbolo rito. Meaning meron siyang ability na nadala. Sa isip niya, sana raw ay umayon ang lahat sa plano. Sumakit naman ang ulo nito kaya naman, napahiga ito doon sa crib.
Ito kaya ay dahil sa ability na gamit niya. Ano na naman kayang kakayahan ng ipapamalas ng bida? At paano ito makakatulong sa kanya? Alamin natin sa next episode. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, siguraduhing mag-like at subscribe at pindutin mo na din ang notification bell below para updated ka sa mga next uploads namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.